Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas, Pilipinas. Ito nga si Jordan Clarkson at gay na rin itong si Angelo Kwame. Kahit nga itong si Justin Brownlee ay malaki nga ang pag-asang maging local player ng Gilas, Pilipinas. Samantalang sa nangyari namang laban ng Ginebra sa Northport sa Game 4, marami nga ang nagsasabi na pinagbigyan lang at scripted ang laban, ngunit bago yan. Pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Nakabawi na nga ang Northport Batang Pier sa masakit na 3 sunod-sunod na pagkatalo sa Barangay Ginebra. Natapos nga ang laban sa final score na 103 at 108 at hindi pa nga tapos ang serye at hindi rin na-sweep ng Ginebra itong Northport Batang Pier at buhay pa ang pag-asa ng Northport na makapasok sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Ngunit sa naging laban nga ay hindi sang-ayon ang ilang fans ba ng Ginebra o bashers ng Ginebra dahil marami nga ang nagsasabi, partikular na sa comment section ng PBA, na mukhang pinagbigyan lamang ng Barangay Ginebra itong Northport Batang Pier at lumalabas na scripted ang laban dahil marami daw ang nakapuna na hindi naman talaga todo bigay ang Barangay Ginebra. Kaya naman ang sabi nga sa comment section, scripted lamang daw ang naging laban. At eto nga yung samot-saring reaksyon ng mga PBA fans. Iba-iba na nga ito. May mga nagsasabi na pinapatagal lang daw ang laban para dumami pa ang sales ng ticket ng PBA, at marami naman na nagsasabi na scripted daw talaga ang naging laban at pinagbigyan talaga ng Barangay Ginebra ang kanilang sister company na Northport. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, scripted ba talaga o pinagbigyan ba talaga ng Ginebra ang Northport sa Game 4? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section. Samantalang dumako naman tayo sa Gilas Pilipinas update. Ito nga si Jordan Clarkson, Angelo Kwame at kahit itong si Justin Brownlee ay posible ngang maging local player ng Gilas Pilipinas. At sa totoo lang, kung lalakarin talaga ng SPP ang tatlong iyan, ay posibleng isa sa kanila ang maging local player ng Gilas Pilipinas. Halimbawa na lamang itong si Angelo Kwame na 2016 pa lang nasa Pilipinas na sa edad na 18. At dito na rin siya nakapag-aral sa Ateneo Blue Eagles at dito na rin nakapaglaro sa ating national team as naturalized player sa Gilas Pilipinas. Kaya naman kung ikukonsider ng FIBA ay local player na talaga itong si Angelo Kwame. At kinukumpara nga siya sa dating naturalized player ng Taiwan na si Muhammad Abbasi na kalaunan ay pinagbigyan maging local player ng FIBA. Si Abbasi kasi ay tumira, nag-aral, nagtrabaho sa Taiwan, kaya naman nag-run siya as local player ng Taiwan. Kaya naman kung ikukumpara siya kay Angelo Kwame ay hindi nga sila nagkakalayo ng mga requirements as local player. Ito kasi si Angelo Kwame, ang sabi nga dito, moved to the Philippines at 18 and has lived here since 2016. Play college basketball for Ateneo, developing within the local system. Become a naturalized Filipino citizen, proving his long-term commitment to the country. So sa mga requirements pa lamang yan ay pasok na talaga si Angelo Kwame sa hinihingi ng FIBA upang maging local player ang isang naturalized na kagaya na lamang ni Angelo Kwame na sana sa hinaharap ay payagan ng FIBA as local player ng Gilas Pilipinas. At isa pa nga sa pinaka malapit na maging local player, ito nga ang ating kababayang si Justin Noypi na alam nating lahat na matagal nang nagsilbi sa Pilipinas as import ng Barangay Ginebra, tapos naging naturalized player pa ng Gilas Pilipinas, at bukod pa doon ay niyayakap talaga ni Noypi ang pagiging Pilipino at proud na proud siya sa ating bansa at hindi niya nga kinahihiya na naglaro siya sa Pilipinas at talaga namang pinagmamalaki niya ang bansang Pilipinas. At siya naman ay kinukumpara sa dalawang naturalized player ng Qatar na si Tyler Harris at Mike Lewis II na nakapagtataka. Parehong sabay na naglalaro sa Qatar men's basketball. Mantakin nyo as local player. Hindi ka ba magugulat dyan dahil yung FIBA
pumayag na maging local player ang dalawang import na ito? Well, mukhang hindi na talaga nakapagtataka dahil yung mismong FIBA president pala ay isang Qatar. Kaya naman mukhang malakas talaga sa taas ang Qatar men's basketball. At ang pangatlo naman na posibleng maging local player sa hinaharap ang ating kababayan, ang half Pilipino na si Jordan Clarkson, na alam nating lahat na niyayakap talaga ang kultura ng Pilipino at proud Pinoy talaga ito. Kung tutuusin ay dapat payagan na siya ng FIBA as local player ng Gilas Pilipinas. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo sa tatlo, sino kaya ang pinakamalaki ang tsansa na maging local player ng Gilas Pilipinas sa hinaharap, si Jordan Clarkson, Justin Brownlee o itong si Angelo Kwame? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section.